I am Emeril Castillo, reporter of Region 10, Northern Mindanao. This chapter presents the major tourist destination areas of the Northern Mindanao region. The major discussions will be on access, health and safety issues, geographical characteristics, major attractions, gastronomy, cultural attributes of the region, promotion of tourism in the Philippines. Introduction. Northern Mindanao, also designated as Region 10, comprises 5 provinces with 2 highly urbanized cities. Its regional capital is Cagayan de Oro City. The region covers the following provinces: Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin. Fast facts. Capital of Bukidnon is Malaybalay City. Land area 1,049,859. Major industries: agriculture, livestock, farming, food, processing. Number of cities 2. Number of towns and municipalities 20. And the capital of Misamis Oriental is Cagayan de Oro City. Land area 354,432. Major industries: agriculture, manufacturing, industry, fishing. Number of cities 2. Number of towns and municipalities 24. And the capital of Misamis Occidental is Oroqueta City. Land area 205,522. Major industries: aquaculture industry and agriculture. Number of cities 3. Number of towns and municipalities 15. Capital of Lanao del Norte is Tubod. Land area 415,994. Agriculture, major industries: agriculture, fishing, wood industry. And number of cities 1. Number of towns and municipalities 22. The capital of Camiguin is Mambadyao. Land area is 23,795. The major industries is agriculture, fishing, cottage industry. And the number of cities is 0. Number of towns and municipalities 5. Ports of access. The region is accessible via land, sea, and air. It is serviced by an international airport in Laguindingan. With daily flights from Manila, Camiguin, being an island destination, is accessible from Manila via Laguindingan Airport. Then a van or a bus is used to go from Balingian Port to Camiguin. By air, Laguindingan International Airport is the main airport serving Cagayan de Oro, Iligan, Misamis Oriental, and Lanao del Norte. Daily flights from Manila to Cagayan de Oro take about 1.5 hours by sea. Ferry services like Super Ferry, Cebu Ferries, and Negros Navigation operate routes between Cebu, Manila, Osamis, and Cagayan de Oro. To go travel, ferries and Cocalayong shipping also offers services from Manila and Cebu to Cagayan de Oro. By land, Piltranco Buses offers Manila to Cagayan de Oro trips for around 42 hours of travel time. Getting around, the main modes of transportation within and around the provinces are jeepneys, taxis, passenger, vans, and pedicabs. There is also horse-drawn carriage called tartanillas, which usually serve the route in barangays. Attractions and activities. Bukidnon, historical, cultural, and heritage attraction. So meron siyang Erección del Pueblo, Monastery of the Transfiguration. Cultural attractions: Nasuli Spring, Two Trees Mountain, Mount Katinglad Range National Park, Kaamulan Nature Park. Built attractions: Bukidnon, Provincial Capital, Rojas Monument, Del Monte Pineapple Plantation, this is Stable Eco Resort. Misamis Oriental, historical, cultural, and heritage attractions: Vega Ancestral Home, Culuga Caves, Gardens of Malasag Ecotourism Village, St. Agustin Cathedral,
City Museum of Cagayan de Oro, Museum of Three Cultures. Natural attractions, Sipaka Point, Libon Lawit Falls, Initaw National Park, Lingon-Lingon Plateo Park, Bubutan Beach, Whitewater Rafting Adventure, Migtuksok Falls. Built attractions, Lasang Secret Adventure Ecotourist Park, Mapawan Nature Park, Night Cafe and Market, Zipline Adventures, Gaston Park, Makaham Bus Adventure Park. Misamis Occidental, Historical, Cultural, and Heritage Attractions. Fort Santiago, Shrine of the Nuestra Señora de la Concepcion del Triunfo, Bukagan Hill, Bacaro Ancestral Home. Natural Attractions, Mount Malindang Range Natural Park, Sibukal Hot Spring, Giban Falls, Sunrise Beach, Piduan Falls. Built attractions, Nazareno Dam, Misamis Occidental, Aquamarine, Nawamis Botanical Garden and Tourist Inn, Siriaco Pastrano Hanging Bridge, Oroqueta City Plaza. Lanao del Norte, Historical, Cultural, and Heritage Attractions, Macapagal Macaraig Ancestral House, Fort Almonte. Natural attractions, Maria Cristina Falls, Tinago Falls, Limusundan Falls, Timoga Spring, Mount Agad-Agad, Pikalawang Public Beach, Lake Nunungan. Built attractions, Lanao del Norte National Comprehensive High School, Provincial Picnic Park, Mindanao Civic Center, Balo-Ay Lake. Camiguin, Historical, Cultural, and Heritage Attractions, Catarman Church Ruins, Crossmarker and Sankin Cemetery, Ancestral Houses. Natural attractions, Katibawasan Falls, Tuwasan Falls, Tangob Hot Spring, Macau Cold Spring, Mantigue Island, Mount Hibok-Hibok, Ardent Hot Spring, and White Island. Built attractions, Taguines Lagoon, Giant Clams Ocean Nursery. Range of accommodation in Bukidnon. Budget, less than 1,500 per night. Monastery of the Transfiguration, Uno Business Hotel, Bukidnon Business Hotel, Waterpool Hotel, GB Hotel Valencia, DDD Habitat Bukidnon House. Sa mid-range naman, meron tayong 1,500 to 3,000 per night at meron siyang Dahilayang Forest Park Resort, Pitcher Platform, Loisa Suites. At sa high-end naman, at least 3,000 per night, meron siyang Pine Grove Hotel, R&R Private Homes. Range of accommodation in Misamis Oriental, budget less than 1,500 per night, meron siyang Mapawan Nature Park, Harbor Lights Hotel, Grace Residence Hall, St. Nicholas Travelers Inn, Red Planet CDO, Casa Luciana Guest House, Casa Azucena, Hotel Sogo CDO, Pearlmont Hotel, Country Village Hotel, and Discovery Hotel. Sa mid-range naman, meron siyang 1,500 to 3,000 per night, Malasag Ecotourism Village, VIP Hotel, Pearlmont Hotel, Pacifico Boutique Hotel, GC Suites Hotel, Uptown Condotel, VIP Hotel, Mulberry Suites Business Hotel, Mantangel Alibuwag Dive Resort Incorporation, and N Hotel. High-end at least 3,000 per night. Meron siyang Seda Centrio, Limket Kylax, Apple Tree, Chali Beach Resort and Conference Center. Range of accommodation in Misamis Occidental. Budget less than 1,500 per night. Meron siyang Royal Garden Hotel, Plaza Beatrice Hotel, Robix Place Hotel and Restaurant, Shina Hotel, Alonas Dreamland Beach Resort, Daminars Riverside Garden, 67th Boulevard Pension House, and GB Hotel Osamis.
Sa mid-range naman, meron siyang 1,500 to 3,000 per night, Cocos Island Resort, RA7 Medina Waters Hotels and Resorts. Sa high-end, at least 3,000 per night. Meron siyang Nawomi's Botanical Garden. Range of accommodation in Lanao del Norte. Budget, less than 1,500 per night. Meron siyang Maria Cristina Hotel, Red Sea Residences, Celadon Pension House, Skylight Suites, Mindanao Civic Center. Sa mid-range, meron siyang 1,500 to 3,000 per night, Plaza Alemania Hotel, Caprice Residences, Bethany Gardens. Sa high-end naman, at least 3,000 per night, meron siyang Alan SR's Residences. Range of port accommodation of Camiguin. Budget, less than 1,500 per night. Meron siyang Marianitas Cottages, Pabuas Cottages, Agohay Villaforte Beach Resort, Camiguin Champs Travel Lodge, Mabini Lodge, Nipa Style Resort, Julius Heaven Seaside Pension, Caves Dive Resort, Yvonne Cottages and Mini Golf, Katarman Coral Dive Resort. Sa mid-range naman, meron siyang 1,500 to 3,000 per night. Meron siyang Dreamland Beach Resort, Camiguin Volcan Beach Eco Retreat and Dive Resort, Camiguin Island Golden Sunset Beach Club, Camiguin Island Resort, Mirnas Bamboo Cottages, D&A Seaside Cottages, Turtle Beach Cottage, Hilltop Camiguin. Sa high-end, at least 3,000 per night. Meron siyang Summer Else Boutique Resort, Balay sa Baybay Resort, The View Hotel and Restaurant, Guerrera Rice Paddy Villas. So ayan yung mga range of accommodation na pwede nyong puntahan kapag nagpunta kayo ng Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin. Unang-una sa mga pinagmamalaking pagkain sa Bukidnon ay ang banyadas, binaki, pinasitas, agkud, at Del Monte Pineapple, at hindi mawawala ang Del Monte Burger Patty. At hindi magpapauli ang mga pagkain sa Misamis Oriental. Tulad na lang halang-halang, mayroon chiking halang-halang, at ham, chicharon na pinagmamalaki nila, at cashew nuts, at tinatawag na Remember Me, o Turones de Mani, o ang mga sinuglaw. Kung mayroon sa Misamis Oriental na pagkain na pinagmamalaki nila, hindi naman magpapahuli ang Occidental. Moron, mayroon tinatawag na moron na pagkain na pinagmamalaki nila. At suman na pinagmamalaki nila, at ito ang hindi mawala ang halang-halang. At hindi magpapahuli ang Lanao del Norte sa mga sarapan ng pagkain na pinagmamalaki nila. Hindi mawala ang doldol, at hindi mawala ang halang-halang chicken. At mayroon dyan ang Lechon, Iligan City, o Silban at ang Silbanas na pagkain na pinagmamalaki pa nila. Meron din naman pinagmamalaki ng mga pagkain ng Camiguin. Unang-una dyan ang pastel, di Camiguin, at meron naman mga lansones na prutas na pinagmamalaki din nila, at keepings, at exotic sea urchins na laging pinagkakaguluhan sa Camiguin. At kung mayroong mga pagkain na pinagmamalaki, meron din naman sila nire-recommend na pasalubong sa Northern Mindanao, tulad ng mga pastel, malunggay, peanut butter, bizcocho, moron, banadas, ham and bacon, fresh and fruits ng mga lansones, pineapple, madami pang iba. Tsaka peanuts, handicrafts, tsaka mga souvenir ng mga t-shirts at iba. Dito naman tayo sa festival and special events. Ang Kauliman Festival sa Bukidnon ay isang malaking pagdiriwang na idinaraos taon-taon upang ipagdiwang ang kultura at tradisyon ng mga tribong lumad sa rehiyon. Ito ay isang pagtitipo ng mga tribong lumad kung saan pinapakita nila ang kanilang mga tradisyon na sayaw, musika at ritual. Ang festival ay naglalayong mapanatili at ipamalas ang kasaysayan, kultura at integridad ng mga katutubong mamamayan ng ating Bukidnon. Isa ring festival na nagaganap sa Misamis Oriental ay ang Cagayan Festival. Ginaganap ito tuwing August 27 at naglalabanan ng street dancing competition and trade fair. Isa pa, ang Hidyaka Festival ay isang lingguhan o pagdiriwang na lungsod ng sa Bais ng Negros Oriental, kung saan ipinapakita nila ang bawat kultura at produkto ng lugar sa pamamagitan ng mga paligsahan, tulad ng parada at iba pang mga activities o aktibidad na ginagawa nila.
Magdako naman tayo sa festival sa Misamis Occidental. Ang Pasungko Festival sa Misamis Occidental ay isang pinagdiriwang na naglalayong ipakita ang kultura o tradisyon ng mga produkto ng lalawigan. Ito ay naglalaman ng iba't ibang mga activities tulad ng mga paligsahan, parada at mga cultural presentation at trade fair. Ang festival ay isang okasyon para sa mga estudyante ng mga bawat bisita na ipinapakita ng kanilang o pinagmamana sa kanilang mga lugar at pagtatangkilik sa mga lokal na produkto sa bawat serbisyo sa kanilang lugar. Isa ding festival ang Dalit Festival. Ito ay pinagdiriwang sa lungsod ng Tangub sa Misamis Occidental. Nagtatampok ito ng mga sayaw, musika at mga ritual bilang pagpapakita ng mga kulturang lokal at pagpapahalaga sa mga bawat relihiyon. At hindi mawawala ang Sabayin Keg Subanon. Ito ay isang festival na pinagdiriwang sa lungsod ng Plaridel sa lalawigan ng Misamis Occidental na naglalayong ipakita at ipagdiwang ang kultura at tradisyon ng tribong Subanon. Ito ay naglalaman lamang ng iba't ibang mga aktibidad tulad ng mga sayaw, musik, paligsahan at pagtatanghal ng lokal na sining at kultura. Ang festival na ito ay isang okasyon para sa mga membro ng tribong Subanon na pinapakita ang kanilang pagmamalaki sa kanilang kultura at pagbabahagi ng kanilang tradisyon sa iba't ibang mga bisita at turista. At hindi mawawala ang festival sa Lanao del Norte tulad na lamang ng Alimango Festival. Ito ay malaga dahil ito ay nagpapakita at nagpapalaga sa industriya ng pangisdahan at kultura ng bawat komunidad na nagtatampok ng alimango bilang isang simbolo ng kanilang kabuhayan at integridad sa kultura. Ito rin ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga lokal na residente na mapalawak ng kanilang kaalaman, kasanayan at kita sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga paligsahan at exhibition. At isa pa ang Sagingang Festival. Ito ay ipinagdidiwang sa lungsod ng Gingoog sa Misamis Oriental na nagtatampok ng iba't ibang activities tulad na lamang ng paligsahan, parada din at pagsasayaw upang ipakita at ipagdiwang ang kulturang lokal nila. At ang industriya na sa pagpapagawa ng saging. Ito ay nagbibigay din ng oportunidad para sa mga lokal na residente na maipakita ang kanilang kasanayan at talento, pati na rin ang pagpapahalaga sa kanilang pangunahing produkto. At hindi rin magpapahuli ang festival sa Kagimian. Ito ang Lanzones Festival. Ito ay nagtatampok sa masaganang ani ng lanzones o pinagmamalaki nila, isang uri ng prutas na makikita dito sa Pilipinas. Ito ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang bihirang ani at ipakita ang kultura at tradisyon ng bawat lugar sa pamamagitan ng paligsahan, tulad ng sayaw, musika, iba-ibang activities. Ang festival na ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa mga residente at bumibisita habang nagbibigay pugay sa pangunahing produkto ng bawat lugar. Dumako naman tayo sa major cultural region. Nandito yung mga northern Mindanao tulad ng Cebuano. Meron dito silang mga, ano nga ba ang lumad? Ito ay isang kolektibong tawag sa mga katutubong tribo sa Mindanao o Pilipinas. Sila ay binubuo ng iba't ibang etnikong grupo tulad ng Manobo, Tiboli, Subanen at iba pa. Ang mga lumad ay may sariling kultura, wika, tradisyon at kaugalian na kanilang pinaniniwalaan at pinapasa sa bawat henerasyon. Subalit sila ay naging biktima rin ng diskriminasyon, pang-aabuso sa karapatang pantao at pang-aagaw ng lupa sa kanilang central domain. Dumako naman tayo sa major industries. Sa Misamis Occidental, ang mga pangunahing industriya ay kasama ang mga pag-agrikultura, pangingisda, pagmimina, at dito naman tayo sa kabilang banda. Sa Bukidnon, malaking bahagi ng ekonomiya ang nakasalalay sa agriculture. Partikular dito yung produksyon ng kape, hindi mawala ang saging, pinya at hindi mawala ang mais. Bukod dito mayroon din mga industry sa pagmimina at pagbibigay ng serbisyo tulad ng turismo at edukasyon. At ito ang mga language and dialects na ginagamit nila. Tulad na lamang ang English, Cebuano, Binukid, Hinalaingon, Maranao, Ibatan, Tausug, at Kinamigitan, and Subanon. Isang trivia lamang po sa Camiguin ay ang pagiging tanyag nito bilang island born of fire dahil sa aktibong vulkanismo sa isla nito. Ang Camiguin ay mayroong 7 mga bulkan, kabilang na ang Mount Hibok-Hibok at isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Bukod dito, ang isla ay isang tanyag din na malinis sa mga beach.
natural springs at malaking produksyon ng mga prutas tulad ng mga lansones at iba pa.